Welcome to the house of Father. Amen. We are so blessed because of His presence. Tayo po ay mga mapapalad dahil po sa kanyang presensya. Amen. Yes, it's good to see your face. Inam po na makita ko po muli ang inyong mga mukha. Today, the series, Still Lover. At ngayong araw po, nasa serye pa rin po tayo ng tungkol sa lover. Subtitle last week was Perfect Love. At yung subtitle po ng nakaraang linggo ay Perpekto o Ganap na Pag-ibig. Today, subtitle is Grafted. At ngayong araw naman po, ang subtitle ay Grafted o Naugpong. Okay. Do you know how to get all property of your lover? At alam niyo po ba kung paano ninyo makukuha lahat ng mga ari-arian ng iyong mangingibig? Your lover is so rich, then you want to get all his possession, what you could do? Kung ang iyong mangingibig ay napakayaman, ano po kaya yung dapat mong gawin upang makuha mo yung kanyang mga ari-arian? Sino sabi? Mary? Pakasalan daw. Still, yes, the answer correct, but still you need to think about more. Tama naman po yung sagot, pero kailangan niyo pa pong pag-isipan. Marriage, then automatically what he has will be yours. No, it's not. Na pag kinasal na ba kayo, agad-agad, mapupunta na ba sa'yo lahat yon? Hindi po ganon. What? Ano po? Your love for him must be proven perfect. Kailangan po mapatunayan na ang iyong pag-ibig para sa kanya ay ganap o perpekto. If your lover will think, oh, he or she married me because of my possession, oh, your lover will not give you his or her possessions. Dahil kung ang iyong mangingibig, mapag-isipan ka na, kaya lang niya ako pinakasalan upang makuha yung aking mga ari-arian, kung ganun po, hindi niya ibibigay sa'yo lahat ng meron siya. Tama? Tama po. Tama po. Tama po. Yes. Because heart to heart is first. Dahil yung puso sa puso, yung po dapat yung una. Even contract, you sign on it, then your lover cannot trust you, oh, they will protect their possessions. At kahit pa po may kontrata at pumirma kayo, pero kung hindi ka naman pinagkakatiwalaan ng iyong mangingibig, gagawin niya lahat para protektahan yung kanyang ari-arian. We have a lover. Meron po tayong mangingibig. You have your lover. At kayo rin po, meron kayong Who is mangingibig. he? At sino po ba siya? Father. Ang Ama. Father wants to give you everything. Ang Ama, nais niyang ibigay po sa inyo lahat. But you have to prove you can handle it properly according to the will of Father. At ngunit, kailangan niyo po itong patunayan na kaya niyo nga po yung pag-ingatang mabuti ayon po sa kanyang nais. If Father think, oh, if I will give my possession to my child, then she or he could not or kill or destroy himself or herself, oh, Father will not give. Dahil kung ang maiisip ng Ama, hindi pa kayang pangalagaan o panghawakan ng aking anak yung aking mga ari-arian at maaari pa itong makasira sa kanya, hindi po niya ibibigay. That's why, first, yes, you don't need to think about his possession first. Kaya una po, hindi niyo na po kailangan pang isipin yung kanyang mga pagmamayari. That's what we used to make mistakes. At yun po yung madalas po nating pagkakamali. Before we love him, we used to ask, Father, I need it, I need that. Na bago pa man po natin siya ibigin, una po tayo ay humihingi sa kanya na, Ama, kailangan ko to, kailangan ko niyan. He will provide
minimum of our needs. At ibibigay po ng Diyos lahat, anuman po yung minimum na pangangailangan po natin. Still, we usually argue with God. Pero madalas nga po, nakikipagtalo tayo sa Diyos. Why don't you give me? Bakit hindi mo ibigay sa akin? But all the time, our lover told you, oh, wait. Also, you have to prove yourself to me. Pero madalas po sinasabi sa atin ng ating mangingibig na sandali lamang, kailangan mo munang patunayan na kaya mo yung pangalagaan. That's why this church emphasizes how to love your lover. Kaya nga po yung simbahan po natin, binibigyang diin dito kung paano po ba natin iibigin yung ating mangingibig. As long as you will love him perfectly, then he will not limit anything to endorse to you. At basta po iniibig po natin siya ng ganap o lubos, hindi niya kailanman lilimitahan yung mga bagay na ibibigay niya sa'yo. Actually, your lover said, whatever I have, it's yours. At sa katunayan nga po, sinabi na po ng ating mangingibig na anuman ang meron ako, ito ay sa iyo. That's why usually Christians, they come to the church to be blessed. Kaya madalas sa mga Kristiyano, sila po ay nagsisimba upang sila po ay mapagpala. As I told you, blessing is already prepared. At sinabi ko na rin po sa inyo na nakahanda na po ang mga pagpapala. But problem is not him, but we. Pero ang problema hindi po ang Diyos, kundi tayo po. He cannot trust us. Hindi niya po tayo mapagkatiwalaan. That's why he bothers himself when they will prepare. Kaya lagi niyang inaabala yung sarili niya, kailan kaya sila makapaghahanda. That's why love him first. Kaya nga po yung una, yun po ay ibigin po muna natin siya. Amen. Yes, love him. We were touched by his love. At tayo po, naranasan na po natin yung kanyang pag-ibig. We have joys in our heart. At meron po tayong mga kagalakan sa ating mga puso. Most of us, yes, At- we are here because of we know how much he loves us. Halos lahat po sa atin dito, tayo po ay narito dahil alam po natin kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. But usually also we had mistakes how to measure what is or how to explain what is love. Pero madalas din po na ipagkakamali natin kung paano ba natin maipapaliwanag o masusukat kung ano nga po ba yung pag-ibig. Love have to be proven by anything. Ang pag-ibig ay dapat po mapatunayan sa pamamagitan ng anumang bagay. Last week, what was subtitle? Noong nakaraang linggo, ano po yung subtitle? Perfect love. Perfect love. Perfect love. What is the result of perfect love? At ano po yung resulta ng ganap na pag-ibig? What was the result of perfect love? Ano po yung resulta? Submission. Yun po ay ang lubos na pagsunod Listen to him everything. na lagi po kayong nakikinig sa Kanya. Yes. How we can measure or check our perfect love for him? Through the submission. At paano nga po natin masusukat kung ganap na po yung ating pag-ibig para sa Kanya, yun po ay sa pamamagitan ng pagsunod. As you submit, what will be the result? At kung kayo po ay susunod, ano po yung magiging resulta? How can you prove you submit to him? At paano nyo din naman po mapapatunayan na kayo nga po ay sumusunod sa Kanya? How? Paano po? The fruits. Yung bunga. Fruits. Sa bunga. You have to bear fruit because of you love him. Kailangan niyo pong mamunga ng dahil po sa Kanyang pag-ibig. It connected together. At may connection po yan lahat. Only or will say, I love you, God, or my lover. Oh, you must prove it. Kung tanging sasabihin mo lamang na mahal kita o Diyos o mahal kita aking mangingibig, kung ganun po, kailangan niyo po yung patunayan. We already knew Galatians chapter 2:20. At alam na po natin, yun nasa Galatians 2:20. Also, we memorize it. At kabisado na rin po natin yan. Okay, we will read it again with loud voice. Kasi go.
I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for For me. me, yes. I separate two parts of Colossians 2:20. At pinaghiwalay ko po sa dalawang bahagi yung Galatians 2:20. Even though I will say I have been crucified with Christ, yet I have to prove also how or why or when I was crucified with Him. At ganoon din naman, kung sasabihin ko na ako ay naipako na kasama ni Kristo, kailangan ko pong patunayan kailan at kung papaano. Simply, if I have been crucified with Christ, then I will not live for myself, but I will live for Him alone. At simple lamang po, pag sinabing ako ay naipako na kasama ni Kristo, ang ibig sabihin, ako po ay namatay na rin na kasama niya, dapat ako po ay mabuhay, hindi na para sa aking sarili, kundi para sa Kanya lamang. You said, I have been crucified with Christ, yet you are living for yourself. What you said is wrong. At kung sinasabi mo naman na ikaw nga po ay naipako ng kasama ni Kristo, ngunit ikaw ay patuloy pa rin namumuhay ng ayon lamang sa iyong sarili, ibig sabihin yung sinabi mo ay mali po. What you said, you have to prove by your life. Dahil kung ano man ang iyong winiwika, dapat po mapatunayan yon ng iyong buhay. I accepted Jesus Christ, yet you are living for yourself. Mali, what you said. Na tinanggap ko si Hesus Kristo at ikaw ay patuloy pa rin namumuhay ng ayon sa iyong sarili, yung sinabi mo o winika mo ay mali po. It's very simple, also very well-known verse, Colossians 2:20. At napakasimple lamang po yan at marami pong nakakaalam ng verse po na yan, yung Galatians 2:20. Yes, that's why as long as you said, I accepted Jesus Christ, you will not live for yourself, but you have to live for Him who loved you. Kaya po pag sinabi ninyo na tinanggap nyo na si Hesus Kristo, dapat po hindi na kayo mamuhay ng ayon sa iyong sarili, kundi para sa Kanya lamang po. It's so easy to understand. Napakadali pong unawain. Amen po ba? Yes. This one also explained other verse. At ito rin po, pinapaliwanag din po yung ibang verse. That's what we studied 2 weeks already. At ito po yung napag-aralan na po natin ng 2 linggo Ephesians na. chapter 2, 8 and 10. Yun na sa Epeso chapter 2 verse 8 at 10. Okay? This is what we studied for 2 weeks. Ito na po yung napag-aralan natin, yung mga 2 linggo na po. Actually, this is different explanation but talking about one thing. At sa katunayan, ibang pagpapaliwanag po ito, pero ito po ay tumutukoy sa iisang bagay lamang. Okay, Ephesians chapter 2, 8 and 10 we'll read. Said, go. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. We studied, that's why shortly we'll explain again. Napag-aralan naman na po natin, kaya maiksi na lamang na pagpapaliwanag, We have been saved, na tayo ay nailigtas na. meaning I have been crucified with Christ. Ang ibig sabihin din po, ako ay naipako na kasama ni Kristo. Amen. It's same. Parehas lang din po yun. Then why God saved you? Because to do good works. At bakit nga po kayo iniligtas ng Diyos? Yun po ay upang kayo ay gumawa ng mabubuting gawa. If you do good works, what is the result? At kapag kayo po ay gumawa ng mabubuting gawa, ano po yung magiging resulta? You will prove yourself, you love Him perfectly. At mapapatunayan mo sa iyong sarili na iniibig niyo po siya ng ganap. Even though you didn't expect, even though you didn't know about what He prepared yet, He will give you what He has. At kahit hindi ka umaasa at hindi mo alam kung ano yung inihanda niya para sa'yo, ibibigay niya po yun sa'yo. Yes, all the time, reward was prepared. At palagi po na nakahanda yung kanyang gantimpala. Not reward the first you have to think, but you have to think about, you'll have to love Him. Pero hindi dapat una sa iyong kaisipan yung gantimpala, kundi po yun dapat ay ang ibigin siya. When we accepted Jesus Christ, we already knew
Jesus died for us means He loves us. Nung tinanggap natin si Yesu Kristo, nalaman na po natin na siya po ay namatay para sa atin. Ang ibig sabihin din po noon, iniibig po niya tayo. Amen. First, we made the contract of love. Una, tayo po ay gumagawa ng kontrata ng pag-ibig. Not God made you a slave of Him. Hindi po na kayo ay ginawang alipin ng Diyos. That's why Jesus called you, you are my bride. Kaya nga po kayo ay tinatawag ni Jesus na kayo ay aking babaeng pakakasalan. You are dead, I have to make you alive. Na kayo ay mga patay at kayo ay aking bubuhayin. You are sinner, I have to make you are holy. Kayo ay mga makasalanan, kayo ay aking gagawing banal. Yet, I have to prove how much I love you. That's why I die on the cross for you. At kailangan ko nga patunayan kung gaano ko kayo iniibig, kaya ako ay namatay sa krus para sa inyo. That's why we are here. Kaya po tayo narito. If God called you, make you a slave, no, it's not. Kung kayo ay tinawag ng Diyos upang gawin po bang alipin, hindi po. When we read, oh, we have to do something good, oh, we don't need to afraid. At kung narinig po natin na kailangan natin gumawa ng mabubuting gawa, hindi po tayo dapat matakot. Everything what we have to do is for the preparing the perfect love. At lahat po ng dapat po nating gawin, yun po ay lahat ay paghahanda para po maging ganap yung ating pag-ibig. Amen. That's why even Bible says we are not under the law, but we are under the love and grace. Kaya nga po maging sa Biblia sinasabi, tayo po ay hindi nakapailalim sa batas o kautusan, kundi sa ilalim ng pag-ibig at habag. Amen. That's why those who are calm and absent meaning they thought God is the one urge you to be His slave. Kaya po yung mga minsan lang nagsisimba, minsan nandito, minsan wala, siguro po nasa isip nila na ang Diyos inaalipin po sila. It's not actually. At sa katunayan, hindi po yun That's why ganun. please understand why God saved you correctly. Kaya pakiusap po, unawain po ninyo ng tama kung bakit po kayo iniligtas ng God Diyos. saved you because of His purpose. Ang Diyos, kayo ay kanyang iniligtas dahil po sa kanyang layunin. So what is His purpose? At ano po ba yung kanyang layunin? Simply perfect love together. At simple lamang po yun po ay para sa isang ganap na pag-ibig sa isa't So isa. that you will know my heart. Also, I will know your heart. Nang sa gayon, malaman mo ang aking puso at ikaw rin at ako rin naman malaman ko ang iyong puso. No different thought, but same all the time what we will think about. Na hindi magkaibang kaisipan, kundi dapat palaging parehas, iisa yung ating kaisipan. Then all people on the earth will know you are my child, then I am your father. At ang lahat ng tao dito sa mundo, malalaman nila na ikaw ay aking anak at ako ay iyong ama. Actually, I told you already, we have very basic common misunderstanding. At sa katunayan, nasabi ko na sa inyo na meron po tayong pangkaraniwang maling kaunawaan. We have been saved, then salvation. That's what we misunderstood usually. Na tayo ay nailigtas na ayun na yung kaligtasan. Yung po yung madalas na mali nating kaunawaan. Save the first step to make perfect of salvation. At yung ikaw ay nailigtas na, yung po yung unang hakbang upang matupad po yung kabuuan ng kaligtasan. Then the saved is only starting matter. At yung pagiging saved o yung pagiging ligtas, yun po ay umpisa lamang. That's why salvation is to do good works. Dahil nga po yung kabuuan ng kaligtasan, yun po yung gumawa ng mabuti. Other word, perfect love. Sa ibang salita, yun po yung pagiging ganap, yung pag-ibig. Other word, full submission. At sa ibang salita rin po, yun po yung lubos na pagsunod. Other word, make what? Fruits. Sa ibang salita, yun po ay mamunga. Other word, as we see, to do good works. At sa ibang salita, tulad ng nakikita natin, gumawa ng mabubuting gawa. Only one thing but different explanation. Iisa lamang po yun, pero iiba lamang po yung pagpapaliwanag. Salvation
understood it correctly, fulfilling God's purpose. Ang kaligtasan po, unawain niyo po ng tama at mabuti, yan po ay katuparan ng layunin po ng Diyos. Let me tell you firstly, anyway, Una po, sabihin niyo ko po muna sa inyo, God delivered Israelites from the Egypt. una po, ang Diyos, iniligtas niya yung mga Israelita mula sa Ehipto. Why God saved the Israelites from the Egypt? At bakit nga po ba iniligtas ng Diyos yung mga Israelita mula sa Ehipto? Bakit po? Why? Bakit po? Bring them to Kanaan. Canaan. Upang sila po ay dalhin dun sa Kanaan. So, starting is, let them come up from the Egypt. At yung una nga pong hakbang doon ay dapat po mailabas sila o mailigtas sila mula sa Ehipto. Bring them to Canaan. Nang sa gayon, sila po ay madala doon sa Kanaan. So, you have been saved, meaning, you are saved from the slave of Egypt. Ganon din naman, kayo po ay nailigtas na. Ibig sabihin, kayo po ay nailigtas na mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Then you have to come into the promised land, Canaan. At kayo, kailangan nyo na pong pumunta dun sa lupang pangako na Kanaan. That's a fulfilling of God's purpose. At yun po yung katuparan ng layunin po ng Diyos. Amen. But usually, I am saved from slave of Egypt. I am secured. Pero madalas po na nangyayari, ako ay ligtas na mula sa pagkakalipin sa Ehipto. Ayos na ako, may kasiguraduhan na ako. That's why commonly Christian misunderstood. Kaya yan po yung pangkaraniwan na ipagkakamali po ng mga Kristiyano. What they said is, once you saved, always saved. Na ang sinasabi po nila, basta ikaw ay nailigtas na, ligtas ka na. Yes. That's what, I accepted it. That's why I'm secured, go to heaven. Kaya madalas silang sinasabi, ligtas na ako kaya sigurado na ako na mapupunta sa langit. Is it right? Once you save, always save. Tama po ba yun? Basta ikaw ay ligtas na, ligtas ka na? Yes or no? Yes or no? Oo, hindi po. I said yes. Sinabi ko, oo. Why? Bakit po? I said no. Why? At kung sabihin kong hindi, bakit po? If you understood what is salvation, then it could be yes. Dahil kung naunawaan mo kung ano ba yung kaligtasan, maaari namang oo yung sagot doon. You are saved because you have to fulfill God's purpose. You understood it, then why not? Once you saved. Na basta kung ikaw ay nailigtas na, tapos simula doon ay nauunawaan mo ng tamang kung ano yung kaligtasan na kailangan mong tuparin yung layunin ng Diyos, ikaw po ay talagang maililigtas. Listen carefully. Makinig po kayong mabuti. Then only you said, I accepted Jesus Christ, I am saved. That's why even I forgot, I will not fulfill His purpose, whatever. That's mali. Pero kung sasabihin ninyo na tinanggap ko na si Hesus Kristo, ligtas na ako, okay na, hanggang doon na lang, kahit anong gawin ko, ayos na, at hindi mo na iisipin yung layunin ng Diyos, mali po yun. That's why answer is, yes, could be. They understood why they were saved, what they have to do. Then, if they don't, yes, they can say, not say yes, but they have to say no. Kaya po, maaring maging dalawa po yung sagot doon. Oo, kung simula pa man nung nailigtas sila, nauunawaan na nila ng tama kung ano yung kaligtasan, na yun po ay katuparan ng nais o layunin ng Diyos, at maaari din pong hindi, kung hindi po nila nauunawaan ng tama. Naintindihan pa ba? Yes. That's why, if they don't understand, only accept Jesus Christ, they don't know what they have to do, or how they will fulfill purpose of God, then mali. Kaya kung hindi po nila nauunawaan at tinanggap lang nila si Hesus Kristo at hindi nila alam kung ano po yun ang dapat nilang gawin, na kailangan nilang tuparin yung layunin ng Diyos, mali po yun. Also, we know marriage also. At alam din po natin sa pag-aasawa o sa kasal, I have been saved, meaning I engage with my lover.
Na ibig sabihin, ako ay nailigtas na. Ang ibig sabihin din po nun, ako ay naipagkasundo na ako ay pakakasal. Then, they know, both of them, bridegroom and bride, they know what they have to prepare for the wedding. At parehas sila, yung bridegroom at yung bride, alam nila na kung ano yung dapat ilang ihanda para sa kasal o Then they pag-aasawa. will prepare themselves until they will have wedding ceremony. At kailangan nga po nilang ihanda yung kanilang mga sarili hanggang sa sumapit yung araw ng kanilang kasal. Okay? That's why all the time there is start, first step, and there is fulfilling. At kaya nga po palaging merong umpisa o unang hakbang at yung katapusan o yung katuparan na po ng lahat. That's why first, when we talk about lover, two matters we thought about. Kaya nung unang beses po na pinag-usapan yung tungkol sa lover, dalawang bahagi po yung napag-usapan. Really, did you accept Jesus Christ with a perfect understanding? Tunay nga ba na tinanggap mo si Hesus Kristo na may ganap na Then kaunawaan? how you must prepare perfect His purpose. At kung paano mo maihahanda upang matupad mo yung kanyang layunin. That's why salvation and save different. Kaya yung pagiging ligtas at kaligtasan, magkaiba po yan. Also, we will study this matter as a perfect love. At pag-aaralan din po natin ito tungkol po sa ganap na Same. pag-ibig. Same. Yes. But, do you know you already accepted His love? At alam nyo na po ba na tinanggap nyo na yung kanyang pag-ibig? When you accept Jesus Christ, you couldn't feel He loved you. Nung tinanggap nyo po si Hesus Kristo, hindi nyo pa maramdaman na mahal niya kayo. But Holy Spirit came upon you, then you experienced His love. Pero nung sumain nyo na po ang banal na Espiritu, naranasan nyo na po yung kanyang pag-ibig. Then you will hunger for His love more. At ikaw po ay mas magiging gutom pa para sa kanyang You pag-ibig. want to know Him more. At gugustuhin mo pa na mas makilala siya. You want encounter with Him more. At gusto mo pa siyang maranasan. You are looking for perfect love. At ikaw po ay naghahanap ng ganap na pag-ibig. Then as long as you will prepare yourself perfect love, then you will submit to Him perfectly. At kung gaano na yung naihanda mo na ganap na pag-ibig sa Kanya, ganun din po yung magiging pagsunod mo sa Kanya. That's what we studied for 2 weeks. Yun po yung napag-aralan na umpisahan natin sa 2 linggo. And last week, we compared Genesis and Revelation. Revelation. At nung nakaraang linggo nga po, ikinumpara natin kung ano yung meron sa Genesis at We Revelation. call it, what? Symmetry. At yan po, tinatawag natin na symmetry. When you fold it, Genesis and Revelation could be matched together. Na pag tinupi mo sa dalawa, pinagtapat mo yung Genesis at Revelation, maari pong magkaparehas po sila. Last week, we studied the matters. Nakaraang linggo, ito po yung pinag-aralan natin. Yes. Everything is matched, Na ang lahat po ay parehas, but except one thing. pero maliban sa iisang bagay. What was that? Ano po yun? What was that? Ano po yun? Yes. In Genesis, there is tree of knowing good and evil, but Revelation, wala. Na sa Genesis po, meron pong puno na nakakaalam ng mabuti at masama, pero sa pagdating sa Revelation, inalis na po yun. Why God removed the tree of knowing good and evil Pero- in Revelation? At bakit nga po ba inalis ng Diyos yung puno na nakakaalam ng mabuti at masama pagdating sa Revelation? The bride already prepared herself. Dahil po inihanda na, nakapaghanda na ng ganap yung bride, Passed the test. at naipasa niya na yung pagsusulit. Whatever God will tell them do, they will do. Whatever God will tell them not to do, they will not to do. Sa pagkakataon na yon, ano man yung sabihin ng Diyos na gawin mo, gagawin niya. At ano mang sabihin ng Diyos na huwag mong gawin, hindi niya That's gagawin. why Revelation, there is no
tree of good and evil. Kaya nga po sa Revelation, wala na po yung puno na nakakaalam ng mabuti at masama. As long as you know your lover love you perfectly, then why do you need to test? Dahil kung alam mo naman na yung mangingibig mo, ganap kang iniibig, bakit kailangan mo pa siyang subukin? God tested Abraham. Ang Diyos, sinubok niya si Abraham. God wants to know Abraham loves God perfectly. At ninais ng Diyos na malaman kung ganap po siyang iniibig ni How Abraham. God will test you love Him or not? At kayo po, paano kayo susubukin ng Diyos kung iniibig niyo po siya o hindi? How? Paano po? Submission. Sa pamamagitan ng pagsunod. That's why God talked to Abraham, oh, you bring your only son Isaac. Kaya nga po sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, dalhin mo ang iyong nag-iisang anak na si Isaac. Chop in him. Chop him. Pagputol-putulin mo Then burn him. at sunugin mo siya. Abraham said what? Yes. Ano po yung sinagot ni Abraham? Oo. That's why God said, you test it. Kaya sinabi ng Diyos, ikaw ay aking sinubok. You passed board exam. At ikaw, naipasa mo yung aking pagsusulit. I don't need to test you again. At hindi ko na kailangan pang ikaw ay muli pang subukin. That is final test. Yan na yung huling pagsupok. So I know you love me. At ngayon, alam ko na ako ay iyong iniibig. That God told him, At sinabi sa kanya ng Diyos, you are the father of faith. na ikaw ang ama ng mananampalataya. You are the starting of blessings. Sa'yo magsisimula ang pagpapala. Now, what I have, it will be yours. Ngayon, anuman ang meron ako, ito ay lahat sa'yo. Amen. That's why between Genesis and Revelation, there is test all the time. Kaya po sa pagitan ng Genesis at Revelation, lagi pong nariyan yung pagsubok o pagsusulit. Amen. Even commonly, I ask you one question all the time. At kahit po karaniwan na lagi ko kayong tinatanong, isang tanong po yun, Do you allow your lover will think about other guy or other girl? gugustuhin niyo po ba o papayagan ninyo na yung inyong mangingibig mag-iisip ng ibang tao? Yes or no? No, no, no. Hindi po. That's why it's what we sang this morning. Love is stronger than death, jealous, as much as jealous of The grave. grave. Kaya nga po inawit din natin kanina na yung pag-ibig higit na mas malakas yan kaysa sa kamatayan. Sometimes their lover will look for other matter, then sometimes they kill. Na minsan nga po, pag yung mangingibig niya ay naghahanap ng ibang iibigin, yung nangyayari po na kaya niyang patayin yung mangingibig niya. Right? Sometimes it happened. Minsan po nangyayari po yun. Anyway, through the symmetry, we know what we could prove we love Him. At sa pamamagitan po ng symmetry na yan, nalaman natin na kailangan nating patunayan na tayo nga po ay umiibig sa Kanya. So we studied last week, what was the good deeds of bride? At noong nakaraang linggo na pag-aralan din po natin, ano ba yung mabubuting gawa ng bride? Anyway, we'll talk about today. What is subtitle? Ano nga po ulit yung subtitle? Corrupted. Grafted o pinaghugpong. We who are corrupted. Na ako po ay pinaghugpong. How many of you know corrupting? Ilan po sa inyo yung alam po niyan? Nakakaalam? Hindi alam? Hindi alam? Okay. Corrupt. Anyway, I will explain. Papaliwanag naman po ni Pastor. Okay, corrupted. Romans chapter 11. Yun po yung nasa Romans 11. Okay, we ready? Are you ready? Amen. Are you ready? Amen. So stretch your arms. Stretch your arms. Oy. Sarap tulog eh. Okay. We'll read. Kasi go. You will say then, branches were broken off,
so that I could be grafted in. Granted, but they were broken off because of unbelief. For if God did not spare the natural branches, He will not spare you either. It also proves salvation and saved a different situation. Pinatunayan rin po dyan na yung pagiging ligtas at ang kaligtasan magkaiba po ng sitwasyon. 11:20, the original natural trunk was cut. Sa chapter 11 verse 20 na yung original daw po na sanga ay pinutol. They were broken off. At sila po ay pinutol. Why? Bakit po? Why? Why? Bakit daw po? Why? Unbelief. What is the meaning of unbelief? Ano po yung unbelief, yung hindi naniniwala? They don't know what they have to do. Ibig sabihin po noon, hindi nila alam kung ano yung dapat nilang gawin. No result. Wala pong resulta. Truly, naturally, they know they have to bear fruit. At yung isang puno, natural po na alam nila na dapat silang mamunga. Diba? When you planted manga tree, Kapag kayo po ay nagtanim ng mangga, did you teach them, oh, manga tree, you have to bear manga, manga, manga? tinuturuan nyo ba yung mangga na yun na ikaw puno ng mangga, mamunga ka, mangga, dapat mangga, mangga yung ibunga mo. Every 7-8 hours in a day, you have to teach them, manga tree, you have to bear manga, manga, manga. Na 24/7 ba na sinasabihan mo na ikaw puno ka, mangga ka, dapat yung ibunga mo, mangga, mangga, mangga. No farmers did it. Wala pong sino man na magsasaka yung They gumawa nun. know they have to bear manga. Dahil alam ng puno na kung ano yung sila, yun yung dapat nilang ibunga kung mangga sila. Farmers, even you know they will bear manga. At maging yung mga magsasaka, at kahit ikaw, inaasahan mo na ang bunga nun ay mangga. They will broken off. Why? They didn't bear fruit. Sila po ay pinutol. Bakit po? Dahil sila ay hindi namunga. Unbelief meaning no Fruit. fruit. Ibig sabihin po ng unbelief, hindi naniniwala ay walang bunga. Planted, expected bunga, pero wala, putol. Na itinanim at inaasahan na mamunga pero hindi nagbunga, ang gagawin po puputulin. So, I have been crucified and I am grafted with Christ. Also, same meaning. Kaya ang ibig sabihin po na ako ay naipako kasama ni Kristo, ang ibig sabihin din po nun ako ay nahugpong kay Kristo. Naintindihan po ba? Yes. We are grafted for bearing fruit. Tayo po ay inihugpong upang tayo po ay mamunga. So, I will overlap Ephesians chapter 2:8 and 10. At bubuksan ko po yung Ephesians 2:8 at Okay, 10. that's what we studied. Ito po yung Okay, pag-aralan natin. salvation, first step, then same. Not only I have been saved, but I have been crucified. Also, I am grafted. It's same meaning. At hindi lang ako ay nailigtas na o naipako kasama ni Kristo, ibig sabihin din po nun ako ay naihugpong na kay Kristo. From Si here- parehas lang po yun. Here, expanded the meaning more. Dito po, mas pinalawak yung kapaliwanagan. Naintindihan po ba? Yes, that's what we call it, accepted Jesus Christ. At yan din po yung tinatawag natin na pagtanggap kay Hesus Kristo. I have been crucified, also same meaning. At parehas lang din po ng kahulugan yon sa ako ay naipako kay Kristo, I am grafted, also same. na ako ay inihugpong kay Kristo, parehas din po. I am engaged with the bridegroom, also same. At ako ay ipinagkasundo upang pakasalan ng bridegroom, parehas din po yun. Amen. Amen. Only when you think, I accept Jesus Christ, you cannot understand whole picture. Kung ang iisipin nyo lamang po ay hanggang sa pagtanggap kay Hesus Kristo, hindi nyo po mauunawaan yung buong larawan. Also, to do good works is also connected with the Ephesians chapter 20. At yung paggawa ng mabubuting gawa, may connection din po yan sa nasa Galatians 2:20. Not live for myself, but I will live for Him to prepare myself.
Hindi na ako mamumuhay ng ayon o para sa aking sarili, kundi para lamang sa Kanya. Ibig sabihin nun, ako po ay maghahanda para sa Kanya. That's why all the time there is test and division. Kaya nga po palagi na merong pagsubok o pagsusulit, meron pong division. If they didn't understand what they have to do, even though they accepted Jesus Christ, still incomplete. At kung hindi po nila nauunawaan kung ano yung dapat po nilang gawin, bagamat tinanggap na nila si Yesu Kristo, yun po ay hindi pa rin ganap o kompleto. Still, we have to understand meaning of the word of save, then salvation. At patuloy po kailangan nating maunawaan kung ano po ibig sabihin ng save o ligtas na at sa salvation o kaligtasan. So, crafted, we will think about now more. At yung paghugpong o inihugpong, pag-iisipan na po natin mula ngayon. Oh, I put another one. Came out from Egypt, then come into Canaan. Also, start and the end. At inilagay ko rin po yung paglabas mula sa Ehipto at pagpunta sa Kanaan, yun din po yung simula at yung wakas. Okay, let's go to crafting. At punta po tayo sa grafting. This is crafting. Ito po yung paghuhugpong. Original stock, cut. At yung mula po dun sa original na puno, puputulin po. Other branches, bring it. At meron pong ibang sanga yung dadalhin. That's the number A. At yun po yung lasa letter A. Then put it inside the original trunk. Tapos ilalagay yung ibang sanga dun sa original po na puno. C, tighten it. Tapos tatalian po So that water or air will not come in. upang wala pong pumasok na tubig o hangin. Then that is D. Ayun po yung sa letter D. And the cut it section will absorb from the original trunk. Dahil po mula dun sa hinate o pinutol po, kukuha sila doon ng mga nutrients mula sa original na puno. Then the section, the cutted branches will become alive, then will bear fruit. At yung inihugpong po na sanga doon ay mabubuhay at magkakaroon ng bunga. This is original olive tree. Ito po yung original na olive tree. Kanina we have read why the Israelites was cut. At kanina po nakita natin, narinig din natin kung bakit po pinutol yung mga Israelita. Because of unbelief. Dahil po sa unbelief. Okay, we read Romans 11:20 kasi go. Granted, but they were broken off because of unbelief. And you stand by faith. Do not be arrogant, but tremble. Okay. Why they were cut? Because walang bunga. At bakit po sila pinutol? Dahil po wala silang bunga. Who is they? Sino po yung sila o they? Who is they? Sino po yun? Israelites. Yung mga Israelita. God is the one choose them. You are my people. Sila po yung pinili ng Diyos na bayan, na ikaw ay aking bayan. God expected the other one will bear fruit. At ang Diyos, inaasahan na sila po yung mangumunga. Then, walang bunga, that's why putulin. Pero wala nga pong naging bunga, kaya po pinutol. Okay, then. No fruit, that's why broken off. Walang bunga, kaya po sila ay pinutol. Then 11:19, we read it. Does it go? You will say then, branches were broken off so that I could be grafted in. Why God put the original trunk? At bakit po pinutol ng Diyos yung original po na trunk? So that the other section will be connected. Nang sa gayon, yung ibang sanga ay maihugpong po doon sa original na puno. Why they were broken up? At bakit po sila kailangan putulin? Walang bunga. Dahil wala pong bunga. So what the owner expected all the time? At ano po yung palaging inaasahan ng may-ari? Bunga. Yung bunga. Yeah, all farmers, even your parents, you expected the result, good result. At lahat po ng mga magsasaka, kahit po kayo mga magulang, palagi po kayong umaasa sa magandang resulta. Okay. Cut. Tapos, another branch.
At pinutol nga po, tapos hinugpong po yung ibang sanga. Why we have corrupted? At bakit po tayo naihugpong? Why? Again? Why? Bakit po? To stand by faith. By faith. Dahil po sa pananampalataya. We acknowledge Jesus died for us. Kinikilala natin na si Jesucristo ay namatay para sa That's why atin. we connected with Jesus Christ. Kaya po tayo naihugpong kay Jesucristo. Amen. That we call it corrupted. Yun po yung tinatawag na pinaghugpong. Not by anything but by faith. Hindi ng anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito, warning. Ito po, babala. We'll read 11:21. Kasi ko, For if God did not spare the natural branches, He will not spare you either. so God, what? What is the meaning of spare? Ano ibig sabihin po ng spare? Simply, take care of well. Ibig sabihin po noon, hindi na maalaga ang mabuti. Diba? Your children or your the grandchildren runs, what do they? You might fall down. Na parang katulad po kung may mga apo kayo, tumatakbo, tapos lagi po kayong nakaantabay, nakabantay. God didn't think about the original trunk is important. Ang Diyos, hindi na niya inisip na yung original na sanga ay mahalaga. What was the purpose of God? Dahil ano po ba yung layunin ng Diyos? Resort. Yung resulta, Bunga. yung bunga. Why God saved you? Bakit po ba kayo iniligtas ng Diyos? Bunga. Para po sa bunga. Perfect love. Sa ganap na One pag-ibig. heart. Iisang puso. Yeah. Then, even if you are corrupted, At kahit pa na ikaw ay naihugpong na, no result, no fruit, then, sorry, it will be same thing will happen to you with the original trunk. at walang bunga at wala ding resulta, pasensya na, kahit katulad ng natural na sanga, ikaw din ay puputulin. That's why this corrupting explaining what we are talking about salvation in this church. Kaya po, itong paghugpong na to, ito po yung magpapaliwanag ng mga pinag-uusapan natin tungkol sa kaligtasan dito po sa ating simbahan. Is it clear? Malinaw po ba? Still, I am so confused. Why others didn't understand it? At ako po, lilito po ako, bakit po yung iba hindi pa rin nila maunawaan? Very simple story. Napakasimple po ng kwento. Original cut. Na original na putol. Why no fruit? Bakit? Kasi walang bunga. Then other branches corrupted. At yung ibang sanga yung inihugpong. Why? Expecting fruits. Bakit? Dahil umaasa na magkaroon ng bunga. So the corrupted branch will say, I am connected. Pero kung yung inihugpong na sanga, sasabihin niya, nakahugpong na ako. I am contented. Ayos na ako dito, kontento I na ako. accepted Jesus Christ. Tinanggap ko na si Jesucristo. That's all. Yun lang yun. I am secured. May kasiguraduhan na ako. Sorry, you have to do something. Pasensya na po, pero may dapat po kayong gawin. Why? Why you are corrupted? Bakit po? Dahil bakit po ba kayo inihugpong? Expecting or not expected the fruits. Dahil yung may-ari po, umaasa po siya na kayo po ay mamumunga. If you will not, sorry, I will cut. At kung hindi po kayo mamumunga, pasensya na po, kayo po ay puputulin. Don't be afraid Hindi niyo po kailangang matakot. because you already connected with Jesus Christ. Dahil kayo po ay naihugpong na kay Jesucristo. Not only connected, Hindi lamang po kayo ay may koneksyon, also you are in foreign love. at kayo rin po ay umiibig na sa Kanya. You will never go away from your lover. Hindi na po kayo aalis pa kailanman mula sa iyong You have mangibig. hunger for His love. Dahil kayo po ay mas magiging gutom sa Kanyang And pag-ibig. now you understood what you have to do. At ngayon, naunawaan mo na kung ano yung dapat mong gawin. Amen. That's why His love all the time urge you to seek Him.
Kaya nga po, yung kanyang pag-ibig, yung palaging maghihikayat sa inyo upang siya po ay mas inyo pang hanapin. Amen. That's why even Bible says we are binded His love. At kaya nga po maging sinasabi sa Biblia na tayo po ay binded ng kanyang pag-ibig. Amen. It's matter of love what we are here. Ito po ay tungkol sa pag-ibig kung bakit po tayo narito. As long as you will not go away from His love, finally, you will bear fruit. At basta po ikaw ay hindi lilisan mula sa kanyang pag-ibig, ikaw po ay tiyak na mamumunga. This is story of crafting. Ito po yung kwento ng paghuhugpo. Okay, now we'll conclude this one. At ngayon po, i-conclude na po natin. Okay, I will arrange this matter. Ayusin lang po. Yeah. Lipat another prutas. This one also. Okay. How we are corrupted? Paano po tayo inihugpong? How we are corrupted? Paano po na tayo ay naihugpong? By faith. Dahil po sa pananampalataya. Meaning, oh, Jesus died for us. Ang ibig sabihin po noon, tayo ay naniniwala na si Hesus Kristo ay namatay para sa Then atin. our old sins was taken off. Na yung ating lahat ng mga kasalanan ay naialis po sa We atin. are qualified, become holy. At tayo po ay naging karapat-dapat, tayo po ay naging mga Then banal. Jesus is holy, then we are also connected. Dahil si Jesus ay banal, tayo rin po ay naihugpong sa Kanya. That's what we call by faith. Kaya po tinatawag yan na dahil sa iyong pananampalataya. Yet we don't need to boastful ourselves. Pero hindi po natin dapat na tayo ay magmayabang. Why? Because even we will not bear fruit, sorry, we'll be Bakit cut. po? Dahil kung tayo ay hindi rin naman mamumunga, tayo rin po ay puputulin. Be born again, grafted, I will explain in other matters. At yung pagiging naipanganak muli at pagiging hugpong, naihugpong, ipapaliwanag ko po muli. We have been saved, accepted Jesus Christ or saved. Tayo ay nailigtas na, naitanggap ko na si Hesus Kristo, parehas lang po yun. Are you with me? Amen, amen. Thank you so much. How can I, this one is ladies or, anyway, accept my greetings. Then, yeah. Why? We have been saved to do good works. At bakit po tayo iniligtas? Upang gumawa po ng mabubuting gawa. Don't try to do good works. At wag niyo pong subukin na gumawa ng Oh, mabubuting Pastor, gawa. you said don't try to do good works? Ano sabi mo po, Pastor? Sinasabi mo ba na wag kaming sumubok na gumawa ng mabubuting gawa? But you have to seek His love. Ang kailangan niyo pong gawin, hanapin po yung kanyang pag-ibig. As much as you love Him, then your life will be good works that much. At kung gaano niyo po siya iniibig, ganun din po yung buhay ninyo na makakagawa ng mabubuting gawa. Naintindihan po ba? Amen. Po ba? Yeah, thank you. Other one, we Isa pa engage po. with Christ. Tayo po ay naipagkasundo na maikasal kay Kristo. Engagement and wedding. Na yung engagement at yung kasal. We studied so many times, Matthew chapter 25, 1-2, Baba. Napag-aralan na po natin ito ng maraming beses yung sa Mateo chapter 25. Even we studied what is oil. At napag-aralan din po natin kung ano yung oil. Oil is not Holy Spirit. Yung oil, hindi po yun yung banal na espiritu. Then, Galatians chapter 2:20. At yun nasa Galatians 2:20. Kanina we studied, I have been crucified with Christ. Kanina napag-aralan po natin na ako ay naipako na kasama ni Kristo. Not live for myself, but live for Him alone. Hindi ako mamumuhay ng ayon sa aking sarili, kundi para sa Kanya lamang. So now, we said, I am grafted. At ngayon naman po, sinasabi natin na tayo po ay naihugpong. Romans 11:19. Sa Romans 11:19. What? For what? Para po saan? Bear fruit. Para mamunga. Are you with me? Amen. Yes, it's what we talk about, these four matters. These matters, we are saved.
Ito po yung mga napag-usapan natin, yung apat na bagay. Meaning is a starting point. At tayo po ay nailigtas na, ibig sabihin, yun po yung simula. Then God started first step. Sinimulan na ng Diyos yung unang hakbang. Amen. Then also we understood what we have to do. At naunawaan na rin po natin kung ano po yung dapat nating gawin. God doesn't make you afraid. Ang Diyos, hindi po niya kayo tinatakot. Oh, I'm God, you are not. You have to do. Hindi ganon. Na ako yung Diyos, kayo hindi. Kailangan nyo itong gawin. Hindi po ganon. Do you know how much I love? Alam mo ba kung gaano kita iniibig? When you respond, say yes, Kapag ikaw ay sumagot din sa akin na oo, then you follow my order. at ikaw ay makasusunod sa aking utos. As much as you experience my love, then you could submit then much to me. At kung gaano mo nararanasan yung aking pag-ibig, ganun mo din ako susundin. That's why don't bother yourself. Kaya huwag niyo pong abalahin yung sarili ninyo. Bother yourself to seek His love. Ang dapat po abalahin ninyo ang inyong sarili na mas hanapin pa yung kanyang pag-ibig. Amen. When you fall in love, you think about what you did, also what you are doing. Kapag po nahulog na kayo sa pag-ibig, ang iniisip nyo na lamang kung ano po yung dapat po, ano pong ginagawa ninyo. All the time you will think about your lover. Ang iisipin nyo na lamang yung inyong mangingibig. Amen. That's how you married. Ganun po kayo, kaya po kayo na ikasal. Diba? When you sleep, you will think about. When you open, you could see her face or his face. Na pag natutulog ka, naiisip mo siya. Pag gising ka naman, nakikita mo yung mukha niya. They know, you know each other. Nakilala nyo yung isa't isa. Then you trust each other. At pinagkakatiwalaan nyo yung isa't isa. Oh, he or she will not go away from me. Na hindi siya aalis mula sa akin. Okay, we'll marry na. Na sige, magpakasal na tayo. Amen. That's what God will do also. At yun din po yung gagawin ng Diyos. That's why we have to prove our love for Him. Kaya kailangan po nating patunayan yung ating pag-ibig para po sa Kanya. Amen. His burden, His cross is easy or hard? Yung Kanya po bang pasanin, mabigat po ba o madali po? What? Ano po? Heavy or light? Mabigat po ba o magaan? Yes. As long as you are falling in love, everything become lighter and easy to express your love for your lover. Basta po ikaw ay hulog na hulog sa pag-ibig, ang lahat po ay magiging magaan at madali upang maipakita mo sa iyong mangingibig kung paano niyo po siya iniibig. Amen. That's why come to the church even must be joyful. Kaya dapat po yung pagpunta din sa simbahan, dapat po kagalak-galak po yan. Why today is Saturday must be Sunday, Lord's Day? Bakit ngayon Sabado pa lang? Dapat araw na ng linggo. When you make date appointment with your lover, Pag may date po kayo sa iniibig po ninyo, you will count the days. Oh, when? After 2 days? 1 day? Oh, bukas na lang. binibilang niyo po yung araw. 2 araw na lang, 1 araw na lang. Bukas na. That's what the one who fall in love. Ganun po yung mga hulog sa pag-ibig. Amen. Let us all stand, please. We'll express our hunger for His love. At ipapakita po natin yung ating kagutuman para po sa kanyang pag-ibig. Father, I am hunger for your love. Na Ama, ako po ay gutom sa iyong pag-ibig. Amen. We are cry out because we express our hunger for His love. Kami po ay umiyak ng sigaw dahil po nais naming ipakita kung gaano kami kagutom sa iyong pag-ibig. Father, I need your love more. Na Ama, kailangan ko pa ng higit ang iyong pag-ibig. Okay, let us shout hallelujah! Hallelujah! Kora, 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 kora. Hallelujah! Hallelujah! Kora, yara, kora, kora. Hallelujah! Hallelujah!
Father, we thank you for your love. Thank you, Father, for your presence. Even, Father, we thank you for your word. Hallelujah. Praise you, Father. Oh, we are so joyful today. Because we know how we are accepted, how we have to prove we love you. Hallelujah. Thank you, Father. All the time your love urges us to follow, to seek your love more and more. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, the one who made us to be holy, to be corrupted, then still you showed how we have to live. The love of Father, still you love us. It's not dependent on what we are. Yes, still you are faithful in love even. The fellowship of Holy Spirit, the one who will remind us all the time we are loved. And also we have to prepare our perfect love for you. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will agree and say Amen and Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you. Oh, Father, we thank you. Thank you. Thank you. God will bless you all. Announcement po, ang ating pong Lord's Service ay nagsisimula po tayo ng alas 8. So, patuloy po yung ating pananawagan. Sabi nga po, kung mahal natin ang Diyos, huwag po tayong malate. So, before 8 po, dapat nandito na po tayo. So, patuloy po yung ating mga gawain. Meron po tayong pananalangin, encountering with God. Every morning po yan, 6:30 po. So, inanyayahan ko po lahat na sumali po kayo sa panalangin. So, especially yung ating mga senior citizen. So, ni-encourage ko po yung ating mga kabataan na mga senior, dumalo po kayo sa panalangin. So, hindi lang po ito panalangin, kundi encountering with God po ito. So, kada umaga po yan, Lunes hanggang Biyernes, 6:30 ng umaga. So, patuloy po yung ating Wednesday prayer meeting. Sabi nga po, kung yung mensahe ng linggo, binabalikan po natin yan ang prayer meeting po natin. Alas 3 po yan ng Miyerkules. So, Wednesday po yan, alas 3. So, hanggang 5 o'clock. So, inanyayahan ko din po kaya na dumalo sa ating prayer meeting. So, ganun din naman po yung ating gawain ng ating mga maliit. Ngayon pong umaga, 10:30 po. So, ini-encourage po natin ang lahat ng mga member natin na kung may maliit po tayong mga apo, mga anak, habang maaga pa po, dapat makilala na po nila ang Diyos. Meron din po silang mga gawain dito. At gano'n naman po yung ating mga kabinatan at kadilagahan. Meron po silang gawain mamaya, 1:30 din po ng hapon. So, mga dalaga at binata naman po. Wala po itong limit ng edad as long as binata at dalaga. Mamaya po yan. So, patuloy po yung ating EGF po ngayon pong darating na Friday. So, sama-sama po nating katagpuin ang ating mga Diyos. Ngayon darating po na Biyernes po yan, 7:30 po. Attend po tayo sa ating encountering. So, yun lamang po at pagpapasalamat po kami sa isang dakot na bigas. So, patuloy po yan na nagpapasalamat po kami sa mga nagdala. Maraming salamat po. So, nakakatulong po yan sa mga ating mga kapatid. So, ganun din naman po kung hindi pa po tayo nakapagdala. So, magdala po tayo. Meron pong announcement kung may payong po na naiwan dito nung nakaraang linggo.
So, kung meron pong nakaiwan ng payong na kay Sister Lolita po, kuhanin na lang po ninyo. So, ganun din naman po, meron po tayong Family Lord's Day po natin ngayon. So, napakabuti po ng Diyos. Meron po tayo, hindi po tayo magpapakain, kundi dalhin na lang po ninyo. Ibibigay na lang po sa inyo. Sige po, see you po next Lord's Day. So, lahat po ng lalabas, meron pong dala na nanggaling sa Panginoon.